Madalas mo bang nakikita ang mga halamang damong ito? Kadalas ay makikitang tumutubo sa mga basang pader, malapit sa kanal, gilid ng kalsada o sa mga sapa at kailugan. Ito ang halamang alabong na di gaanong pinapansin ng karamihan. Subalit nag-uumapaw pala sa mga kagamitan. Mainam nga ito sa mayroong iniindang diabetes, sa mga hindi makatulog, may problema sa tiyan, at madalas sa stress. Baka nga ang halamang ito na ang inyong kailangan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga pakinabang, gamit at mga benepisyo sa atin ng halamang alabong na kadalasan nga ay hindi natin binibigyan ng pansin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang ating mundo ay binubuo ng napakaraming species at klase ng mga halaman, kahoy, puno at mga damo. Kaya marahil ay napuna mo na rin ang isang ito na kadalas ay makikitang tumutubo sa mga mamasa-masang lupa, pader at bakanting lugar. Kaagad mo din itong mapupuna dahil sa mga maliliit at luntian nitong mga dahon at animoy mga matubig na mga tangkay at sanga. Ito ang halamang alabong, artillery plant, Ophilia microphylla. Batid mo ba na kahit ang klase ng halamang damong ito na napakaliit ay nag-uumapaw din pala sa mga kagamitan, at maaaring ito na nga ang kailangan mong halamang herbal para sa inyong iniindang karamdaman. Ang halamang alabong ay isang napakainam na panlunas laban sa radiation na madalas ngang nakukuha natin dahil sa labis na paggamit ng mga gadget katulad ng cellphone. Sa pamamagitan nito ay maaari mong ma-flush out ang mga toxins at mga harmful bacteria sa ating katawan. Mainam din ito para sa mga kalalakihan na mayroong maliit na bilang o produksyon ng similya. Pinaniniwalaan ding makatutulong ang halamang damong ito laban sa mga mayroong diabetes, infeksyon, at problema sa bituka, gayon din laban sa asma o hirap sa paghinga. Kung sakali naman nahirap ka sa pagtulog bunga ng insomnia o stress, mabisa rin ang halamang ito na alabong. Maaari mo rin itong itapal sa mga sugat at galo sa balat sapagkat isa itong mainam na antibacterial agent at higit sa lahat ay mabisang source ng antioxidant. Kumuha ka lamang ng isang kuyom o isang dakot ng dahon at katawan ng halamang alabong. Pakuluan ito sa 2 baso ng tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto at hatiin sa 3 bahagi para sa umaga, tanghali at gabi sa loob ng 1 linggo hanggang sa lubusan mo nang makita ang pagbabago sa inyong mga nararamdaman. Isang pangkaraniwang halaman lamang, hindi nga natin madalas pinapansin, pero napakahusay palang herbal. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang alabong? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Hindi na tayo pabata at kasabay ng ating pagkakaedad ay ang paglabas nga ng mga karamdamang madalas ay nagiging nating matinding suliranin. Subalit papaano kung sabihin ko sa iyo na may isang damo pala o halamang damo na maaring hindi mo nga pinapansin, subalit ito pala ang sagot sa iyong mga hinaing.
Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isa na namang pangkaraniwang damo sa parang. Ano-ano nga ba ang mga pambihirang bisa nitong tinataglay? Ang kapaligiran at kalikasan ay punong-puno nga ng mga nakamamanghang bagay at mga halamang maaaring nag-aantay lamang sa atin upang madiskubre. Tulad na lamang ng halamang damo na pansi-pansi o pansit-pansitan. Nakakita ka na ba ng damong ito? Isang maliit na uri ng damo na mayroong matubig na katawan at hugis-pusong mga dahon. Ito ang pansit-pansitan o ulasimang bato sa Katagalugan. Ulasiman ihalas sa Bisaya, sinaw-sinaw sa Bicol at linlinaaw naman sa Ilocano. Ito ay ang isang damo na madalas nga ay nakikitang tumutubo sa mga hardin, sa parang, sa bukid at kung saan-saan. Hindi natin ito pinapansin dahil nga isa lamang itong uri ng damo. Subalit hindi lamang ito basta damo dahil nakakain din ito at isang pambihirang gulay. Ang mga maliliit nitong hugis-pusong dahon ay madaling isangkap sa mga sopas, salad at mga lutong putahe ng karne o gulay. Ito ay mayroong lasa na maaaring ang maihambing sa radish, kaya naman labis itong malinamnam. Subalit kung hindi ka pa rin kumbinsido na ito ay subukang kainin, halika at isa-isahin naman natin ang mga taglay nitong binipisyong pangkalusugan. Habang ang tao ay tumatanda, madalas ay nagiginilang problema ang blood sugar o kaya naman ay ang uric acid. Isang purine compound na malakristal na namumuo sa ating katawan. At kapag sumobra na umano ito, ay hindi na ito nagagawang masala pa ng ating kidney o bato. Kung kaya naman tumataas ang ating acid at nagsisimula ng sumakit ang ilang parte ng ating katawan. Ngunit kung sisimulan mong kumain ng pansit-pansitan, ay maaari mo pa nga itong maiwasan. Ang halamang damo ito na pansit-pansitan ay mainam rin na nakakalunas sa mga gout o pananakit ng kasukasuan o pagkakaroon ng rayuma. Makakatulong din ito sa mga dumaranas ng hypertension. Isa sa pinakamabisang hatid ng pansit-pansitan ay ang pagbibigay lunas nito sa mga iniinda ninyong UTI o urinary tract infection. At bilang teenager, mainam rin ito sa mga tumutubong pimples sa ating mukha. Durugin lamang ang dahon nito at itapal sa apektadong bahagi. Ngayon, nais mo na bang kumain at subukan ang dahon ng pansit-pansitan? Isang kagamutan na hindi mo kailangang pagkagastusan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.